Yung baby na 2 years old natagpuang patay, nahulog sa duyan. Sa bahay na yon, nakasarado, walang forcible entry. Ang nandun ay lolo, lola. Ang sabi ng lolo at lola, inaswang. Nagulat ako kasi nabagsak yung duyanan. Sabi niya, Mama, may dugo yung kamay ko. Bakat lang kuko. Mayroong pang parang pangil. Yung sa tiyan, parang tinusok siya. Ito po ay ginawan po natin ng masusing investigasyon at napatunayan po na natin sa mga autopsy. Nang nakita po rito ay meron po siyang penetrating stab wound. Someone who would have killed the child. The big question now is who? Willing ho ba kayo magpa-lie detector test, polygraph test? Opo. Pati si lolo, pati yung anak nyo, willing po kayong tatlo. Sige po. Magandang hapon po, Sarge. Ako po nag-request na ipalay detector test po natin si Lola, yung si Lolo, maging yung mga magulang ng bata. Tama? At lumabas na po yung result ng lie detector test. Yes, sir. Malumabas na tayo. Yes, sir. Sa lie detector test, ilan po pinalay detector test natin? Tatlo, ano? Bali, dalawa lang, sir. Kasi po yung lolo ay mayroon po siyang sakit sa puso nung may half-an po siya noon. Di po siya pwedeng ila-detector test nun kasi po na Okay. may sakit po siya sa puso, sir. So, ang pinalay detector test natin, si Lola at saka yung Yung tatay po. tatay ng bata. Bakit yung nanay po ng bata, hindi po natin pinalay detector test din? Yung nanay ng bata, sir, nasa Bustos, Bulacan po siya nakatira. Hindi po sila magkasama sa bahay. Malayo talaga. Okay. Lola, mawalang galang na po. Sa lie detector test result ninyo, lumalabas po na hindi po kayo truthful sa mga tanong sa inyo. Bumagsak po kayo, failed po kayo. Ano po masabi niyo, Lola? Hindi naman ako nagsinungaling, sir eh. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Last May 29 po and June 1, nagkandak po yung PNP forensic group po ng polygraph examination dito po kay Miss Leonida, yung lola po, and then kay Sir John Mike. So may mga questions po dito na tinanong kila Lola, which is yung, yun po, ikaw pa mismo ang sumaksak dito sa bata, and then ikaw ba mismo ang may kinalaman ka ba doon sa natamong sugat na naging dahilan po ng pagkamatay po nung baby. So, lumabas po dito sa resulta po ng examination na lying po si Lola Leonida habang yung tatay po nung bata na si Sir John Mike is truthful. Sargento, at least alam niyo na po kung paano niyo po i-direct yung inyo pong investigasyon. Although na ano na po to sa piskalya na dismiss, so kayo na po sigurong with the guidance of this lie detector test, alam niyo na po siguro kung paano niyo po i-focus yung inyong investigasyon, saan niyo po i-focus. Yes, sir. Hanggang ngayon, sir, naghahanap pa kami, sir, ng pwedeng mag-eyewitness or pwedeng tumayong testigo para po mapagtibay po namin yung lie detector test result, sir, na binigay sa amin ng polygraph division test. Okay, sige po. Pero paano ho? Wala ho talaga magtitisigo dahil at that time nung yung bata ay namatay, sarado po yung bahay at wala pong forced entry at ang nandun lamang ay itong si Lolo na sabi niya po, stroke victim at si Lola. Dalawa lang sila. So sino po magtitistigo? Susubukan po namin, sir, i-add yung result, sir, ng lie detector test, sir, para maging complementary sa, sir. Supplementary evidence, sir. Attorney Garrett, anong pwedeng gawin ng batas natin dito ngayon? Although merong bagong development, si Lola sa lie detector test ay Yes, po. nagsisinungaling. And we know naman na yung lie detector test result hindi ginagamit, hindi inuuno ng korte. Paano to? Yes po. No. Yun nga po, tama po. Una-una, ang lie detector test is only a lead for the investigators for them to find more substantial evidence. Pangalawa po, Senator, and as correctly pointed out by you po, ang hirap po dahil walang may personal knowledge dito dahil yung mga kasama, dahil nakasarado po ang bahay, at yun nga po, yung mga kasama po doon sa bahay na yun ay hindi naman maaari or unlikely to have committed the crime. Dalawa lang nandoon, yung isa stroke Yes. victim. Si Lola hindi. Yes. Pero sa lie detector test, si Lola nag-fail. Yes po, Senator. No? So, ang lie detector po kasi it might trigger hindi lang po dahil you are lying but also because you have no knowledge of what you are saying. So, baka nga ganun nga po ang nangyari dito, Senator. Ang mahirap is we have to rely now on scientific evidence. Baka may DNA evidence that must have been skipped out or ganun po, no? Kasi medyo mahirap po. Again, like you said kanina, there are no witnesses to the crime. Kumbaga, the child is the only witness to the crime committed to him or her.
So, mahirap po At saka talaga walang forced these kinds of entry sa cases. bahay. Yes po, Sen. Yes po, no? So, tignan po natin lahat ng angulo. Maybe a toxicology report. May possibility kaya na ganun po? Or Hindi, kasi wag natin i-discount yung findings ng autopsy, medical legal, na, Yes na po. sinaksak yung bata, blunt object sa tiyan. Yes po, Senator, no? So, yun nga po, tignan natin yung tox reports. Baka mamaya pinainom siya ng something, secondary cause lang yung pagsaksak. Kasi Sen, right now po, yung pagsaksak is, kumbaga, if we are going to find the culprit, mahirap po talaga. So yung kaso na dismiss, pero pwede pa naman i-refile sa piskalya. Definitely, Piskalya pa Sen. lamang naman yun. Sa piskalya po, dahil nga po nirecognize ng ating Department of Justice ang kahirapan mag-establish ng case, no? Hindi po yan blocked as kahit na dismissed na po sa piskalya. We can present new evidence kung meron man po tayong mahanap. Okay. Sargento, di ba may na-recover kayong gunting doon sa bahay? Yes, sir. Chinak nyo ba Sa for... gunting, sir, yes, sir. Sinabit mo namin, sir, para sa dugo, sir. Kung may mga dugo man na mahanap po, sir, sa gunting. Okay. Sabi po kasi ni Lola, yung bata raw nalaglag sa duyan. So, yung pinaglaglagan ng bata, yung ba, sahig, semento, lupa, baka mamaya may mga bato-bato doon. Posible, baka natusok yung tiyan ng bata nung malaglag siya. Hindi, Matulis na blunt ang object. ano niyan, sir, yung object, sabi niya, nalaglag yung duyan sa bata, hindi po yung bata ang nalaglag sa duyan. Okay. Yung duyan na nakasabit sa kisame nila, nalaglag dun sa hinihigaan po nila. Oh, okay. So, chinek nyo ba yung duyan kung baka may mga blood stains doon sa duyan? Baka yung duyan, meron nakausli doon na... Anong klaseng duyan po ito? Tela? O yantok? Anong klaseng duyan po? Sir. Tela, sir. Tela na parang may butas-butas na tela, sir. Okay, wala bang matulis doon sa duyan na baka may matulis doon, may karayom o may something at yun po yung nag-penetrate nung pagkalaglag mula sa bubong, nag-penetrate doon sa bata. Nung chinek namin, sir, nung time na nag-iimbestiga kami, sir, wala naman po kami na ano, sir. Yung mga gunting lang, yung 2 gunting lang, sir, ang kinuha namin at sinabit namin, sir, sa... So wala po kayong nakuha po ng mga objects na mayroong blood stain? According po dun sa lola, sabi po niya, nagising na lang sila na nalaglag na po yung ano. Doon po sila nagising dahil nalaglag po yung duyan. Tapos po, nagkuha rin po kami ng konting damit po nung bata at nung nanay na may mga blood stain at nasubmit din po namin, sir, sa forensic, sir. Okay. Doon po sa bubong na kung saan ang galing po. Sa taas po, di ba sabi niya, yung duyan? Saan po galing yung duyan? Mababa lang po, sir, yung bubong nila, sir, eh. Parang, ano lang po, kahit lang po ng tao yung bubong, yung ceiling nila. Okay, pinagawa niyo na po ng toxicology test yung bata. Baka may nainom, nalason, merong na-induce doon sa bata, etc. Ang nagawa lang, sir, namin doon yung pina-autopsy lang po namin, sir, yung bata. Well then, sige po, isama niyo na po yung toxicology report. Yung test. Okay po, sir. Baka meron pong nainom yung bata, may pina-induce sa kanya, pinainom, etc. Yes po. Okay. Siyempre, hindi kayo maniniwala na aswang po ang may kagagawa noon. Tama, Sargento? Yes, sir. So, ganda-ganda niyo po investigasyon, lalim-laliman niyo. Pati ako po, hindi ako naniniwala talaga na aswang. Tao po talagang pumatay doon. Pwedeng aksidente, pero paano kung aksidente, wala namang matulis na bagay na nakita nyo doon, may mga dugo. Yung gunting po pala, 2 gunting na pina-DNA test nyo na po for blood, possible evidence. Apo. Ano pong sabi ng mga investigador tungkol po sa 2 gunting? Hinihintay pa namin, sir, yung initial finding, sir. Wala pong blood na test dun sa gunting, sir. Pero ipinasa pa rin po yung ano sa higher up namin, sir, para sa dagang result. Nung tinanong niyo po yung mother, ano po yung mga impormasyong na ibigay niyo sa inyo? Siyempre, bilang nanay, mas alam niya yung kanyang anak at yung problema ng kanyang anak, problema naman nag-alaga, etc. Na-interview niyo po yung nanay? Yes, sir, na-interview po namin yung nanay. Yung ayon sa nanay, sir, okay naman po sila nung lola kasi po bali 1 year na po silang hiwalay nung tatay. Kaya yung bata naiwan sa pangangalaga ng side ng tatay po. Tapos yung nanay na umuwi na sa pamilya niya sa Bustos, Bulacan.
binibisita naman po nung nanay yung bata sa Pandi. Tapos, binigay naman, dinadala from Pandi, dinadala naman po sa biscuit yung bata. So prior to the death of the child, yung bata ho ba hiniram ng nanay? Hindi po, nasa Pandi po, nasa lola, nasa side ng Na matagal na. Opo. Okay, yung nanay po ba nung inyong interview, wala ho siyang pinagdududahan? O naniniwala si nanay na aswang nga talaga may kagagawan doon sa pagkamatay ng anak niya? Di po sir niwala na aswang yon, pero ang gusto lang po nilang malaman paano nangyari yung pagkasaksak dun sa bata, sila-sila lang po yung nandoon sa loob ng bahay. Yun po ang gusto nilang malaman. Wala hong pinagdududahan si nanay? Wala po siyang nabanggit sa akin kasi ang sabi niya, sino naman ang pagbibintangan namin, sila lang naman ang nasa loob ng bahay. Correct. Tapos si lolo po talaga, kaya siya hindi na lie detector dahil Stroke po. stroke victim. Okay, last na lamang po, Sargento, ano pong direksyon ng tinatahak nyo ngayon? Don't say anything na makapag-compromise sa ginagawa nyo investigasyon. Kung pwedeng sabihin nyo mga ibang bagay na anong klaseng approach ang ginagawa nyo, anong klaseng atake ang ginagawa nyo sa pag-imbestiga ngayon. Ngayon, meron tayong result sa lie detector test. Ang mahalaga po kasi para sana tumayo yung kasi, naghahanap po kami sa mga kalapit bahay pa nang maaari pang makapagbigay sa amin. Kung hindi man nila nakita, mayroong makapagturo man lang doon sa kung sino talaga yung nasa loob ng bahayan. Makapagturo at makapagsabi. Opo, yes, sir. May na-interview na po kami na magte-testify, kaya lang po, nung upon interview po, sir, hindi naman po against yung mga sinasabi niya doon sa pamilya na iyon. So, In favor doon sa family. wala po siyang personal na, yes, sir. Wala po siyang personal knowledge doon. Hindi po siya competent. Hindi po siya competent witness. Yeah, kung sir. ganun. Opo. Kaya hindi po namin isinama. Tuloy pa rin kami, sir, naghahanap pa ng iba pang magte-testify, sir. Chinek nyo na ho ba yung doktor nitong bata? Kung meron bang mga sumbong na pertaining to child abuse? Meron ho ba? Wala naman po, sir. Kasi po, ang sabi nga po, katulad po nung isang testigo na ano namin, mabait naman daw po yung pamilya na yun. Yun po ang sabi sa akin. Ang ibig sabihin, doon po ba sa barangay, pag pinapacheck up yung bata, nadala ho ba sa barangay bata para ipacheck up kung ito ba'y merong history ng child abuse o pamamalo, etc. Base po naman sa bawsi, sir, na tanong ko nung sa Bagtagil at dito naman, sir. Wala naman po report na ganun, sir. Di nga po sila nag-report noon nung dinala nila sa hospital. O sige, ganito na lang gagawin po natin, Sargento. Laliman niyo pa yung inyong ginagawang investigasyon. Kung ano po maitutulong na aking programa, magsabi lamang po kayo. We'll be more than happy and willing to help sa inyo. Yes, sir. Sinamahan po natin yung complainant natin doon kay Fiscal para nga po i-follow up yung case, and then pumunta rin po ako doon mismo sa respondent po, yung si Nanay Leonida, tsaka yung tatay po is in-interview po namin. So, all of the allegations po is talaga pong dinedenay niya, and nakita rin po namin yung mismong pinagbagsakan nung sinasabing duyan. Sobrang baba lang po niya, sir, and kahit po sino din ay hindi maniniwala na aswang po talaga yung dahilan ng pagkamatay ng bata. Pinasok niyo ng bahay? Opo, pinasok nagtinitingin po kayo? namin. And then nakita rin po namin yung sinasabi ni Lola na kung saan daw pumasok yung aswang. Tapos nung tinignan po namin yung area, sir, parang ano po siya, meron po dong parang butas. Gano'ng kalaking butas? Kasya po siguro ako. Oh, Opo. may butas. May butas po dun sa may bandang kusina nila. Parang Nakasya ikaw medyo malaki-laki ka. Hindi kasi makumaya sabihin naman, duwende. Oh, okay. Kasya po ang kagaya kong medyo majubis, gano'n. So, pagpasok po namin dun, sir, tinuro po ni Lola na dito dumaan daw yung aswang. So, sabi po namin, nung tinignan namin, yun nga, kasya po yung isang tao. Tapos, actually, ang sabi rin po ni Lola, yakap-yakap po niya yung bata. Kaya, nagtataka rin po kami kung paano niya nalaman na wala nang buhay yung bata nung time na yun, na may kagat daw ng aswang. Yun po yun. Oh, Lola, yakap-yakap mo pala yung bata. Opo, yakap-yakap niya, tapos naramdaman lang niya may bumagsak na duyan. Ganun po. Lola, kayo po huling nakausap ng bata. Ano po sabi ng bata bago siya nalagutan ng hininga? Doon naman sa ospital yung bata. Dinala naman sa ospital ang Yakap-yakap niyo po yung bata. Giniyakap ko yung bata. Kasi katabi ko yun eh. Okay. Bakit niyo po niyakap yung bata? Umiiyak. Hindi naman. Bawat tulog namin, giniyakap ko yan. Kasi tayo naman si tayo yakap-yakap yung bata.
wala bang imposible sa damit mo? Hindi kasi 'di ba, yung mga iba yung pang ano sa ulo, yung clip, baka nasa damit ni Lola. Wala ho ba mga imposible sa damit ninyo? Butones na matulis kasi yakap-yakap pala ni Lola. Wala po. Oh, talagang medyo mahiwagang nga ito. O sige, ganun na lamang, Sargento, laliman niyo pa pag-iimbestiga ninyo. Ano po? Yes, sir. Pero Sargento, itong bagong development, ngayon ko lang nalaman to na meron palang butas kasi nung last pagkasabi sa akin, wala. So meron butas na kakasya si Mary. Okay, tingnan niyo rin po yung possibility. Baka meron taong pumasok doon. Hindi aswang ha. Yes po. Baka may pumasok in and out. Kaya walang forced entry. Lusot na lusot daw doon kahit na malaking medyo kasut ko ni Mary, nakakalusot. Mataba po, medyo mataba po. O, mga kapitbahay po. Wala bang mga kapitbahay doon sa barangay na may reklamong pananakit sa mga bata o whatever? Na may mga records? Wala Pakicheck. po, sir. Wala po, sir. Wala po. Nag-check na kayo? O, pero kayo po, Sargento, hindi ka naniniwala sa aswang ha? Yes, sir. Lola, bakit niyo po nasabing aswang ang may kagagawan? Sa isip ko lang po, sabi, parang aswang. Kasi nakita ko yung sugat ng bata. May karanasan po kayo sa aswang? Opo. Okay. Ano po yung karanasan niyo sa aswang? Yung anak ko po, giaswang doon sa Iloilo. Anak niyo inaswang doon sa Iloilo. Sino po Opo. anak niyo? Si Marilo po, andito man. Ano pong ginawa ng aswang kay Marilo? Gibalik-balikan daw siya eh. Nasakit siya eh. 1 linggo. Lola, kayo ba'y nagpapagamot dati? Hindi po. Wala. Wala namang sakit po. Okay, very good. Good news po yan. So wala po kayong kasakit ever since kayo po yung nagpapagamot, may ininom na gamot dahil nireseta sa inyo ng doktor kung ano man yung sakit na yon. Wala. Wala po. Sargento, interview niyo rin daw po si Marilo? Yes, sir. Mayroon po kaming salaysay ng Marilo, ma'am. Ayun, sir. Ay, lahat po sila sa bahay na yun, sir. Nakuhanan po namin sila ng... Pero sabi ni Lola, si Marilo daw ay naaswang na raw. Sino ba ito si Marilo? Ito bang nanay ng bata? Hindi po. Anak po ni nanay. Pero nasa bahay, nakikitira sa bahay? Hindi po. Kapitbahay po nila. Oh, okay. So ano sabi po ni Marilo nung tinanong nyo? Sabi kasi ni Lola, naaswang na rin ito dati. Ang sinanong ko lang, sir, nung panahon na yun, kung paano nila nalaman na... Kasi kay Marilo, sa asawa po sila ni Marilo tumawag para madala sa ospital po yung bata. Hello Marilo, pasensya na sa abala. Ikaw raw pala yung naaswang. Ilang taong ka nung naaswang ka, sabi ni Lola? 20 po. Okay, paano ka naaswang noon? Galing po kasi akong Iloilo sa lugar po ng asawa ko. Okay. Tapos po noon, hindi po ko nakipaghalibilo sa ibang tao. Bawal daw po pala yan sa ibang lugar. Okay. Tapos simula po inaswang ako ng 1 linggo. Paano nga kayo inaaswang? Pinupuntahan po ko tuwing gabi sa bahay. Nakikita mo yung aswang? Opo. Anong itsura ng aswang? Pangit po. Siyempre aswang. Hindi, pero yung aswang ba may hawak na matulis na bagay? May pangil, ganon? Wala naman po. So sinaktan ka ng aswang, pinalo ka ba, sinaksak ka ba, may ginawa ba sa yung aswang? Ano lang po yung parang kinakain po yung laman loob mo nang hindi mo alam, ganun. Kinain ng laman loob mo, ba't buhay ka pa? Nagpagamot po kasi ako nun. Nahilo na ako dito. So yung laman loob mo, kinain ng aswang, kaya lang nagpagamot ka, kaya gumaling ka. Opo. At ayaw ko na muna dito. Hirap na to. Okay, sige na. Sargento, tuloy mo na ang investigasyon. Laliman niyo po, Sargento, ha? Kausapin niyo po si Marilo. Baka meron kayong makuhang impormasyon kay Marilo. Yes, sir. Lola, yung pulis po ay maggagawa po ng mga malalimang investigasyon at kailangan po inyong kooperasyon. Ano po, Lola? Sige po, para matapos yung problema namin. Ito ngayon, itong gagawin ko ngayon. Nananawagan ako sa mga taga Pandi, Bulacan. Kung sino man dyan sa inyo sa Pandi, Bulacan na makapagtuturo hanggang makasuhan with evidence na kung sino talaga pumatay sa bata, magbibigay ako ng ₱250,000 reward. Ilang beses ko nagawa yun dito at panindigan ko. Ayan, mga taga Pandi, Bulacan, gusto nyo ng ₱500,000 cash reward. Ituro nyo kung sino sa pagkakalam ninyo may kinalaman sa krimeng ito. Yung 500,000, of course, ibibigay ko yan
kapag naisampa ng kaso sa korte hanggang sa ma-convict, siyempre baka mamaya ibibigay natin, hindi na mag-attend sa hearing, di na baliwala. Hanggang sa ma-convict, 500,000 pesos cash. Okay? Sige, ganun lamang. Lola, tuloy-tuloy pa yung ginagawang investigasyon ng PNP. Salamat po, Lola, sa time binigyan nyo sa amin at kay Marilo. Thank you po. Salamat din. Thank you po. Attorney Garres, naniniwala ka sa aswang? Hindi po, Sen eh. Actually, dahil nga may butas doon sa bubong, Sen, baka pwedeng check natin animal bite. Baka akalain nila aswang ang kumagat, baka ahas or something, Sen. It might be something like that po. Let's see. Kaya nga doon sa toxicology report, kasi kung ahas yung venom, di ba? So malalaman. Opo. Oh. Or kung aso, rabies. Kung or aso, iba po, rabies. Senator. Oo. Opo. Di ba, Sargento, kasama sa ginagawa niyong investigasyon ngayon sa forensic? Yes, sir. Okay, sige. Baka pwedeng rabies, baka pwedeng bat, ganon. Yes po. Yes po. Hindi, pero sabi ni Marilo, naswang na rin daw siya. Kinain daw yung laman loob niya, kaya lang, na agapan pa. Sige, salamat, Tony Gar. Salamat po, Yes po. Sargento Thank you rin po, Salamera. Senator. Thank you po.